Pero hindi tayo makapasok sa isang bansa dahil bawal mangaral eh. Naku, bisa-bisa. Maghintay kayo, malapit na yan. Mawala na yung visa na yan. Yung mga mag-aharing kasama ni Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay, mga ngaral. Ngayon, ang pangangaralan, mga taong mortal pa kasi sila, naiwan sila sa pag-agaw eh, di ba? Yung umpisa ng 1,000 taon, ang unang-unang henerasyon, sa loob ng 1,000 taon, ang unang-unang henerasyon, yung naiwan sa pag-agaw, bilyon. Sa oras na ito mga kaibigan, tayo po ay magbigay ng reaction video. Ito po ay pangangaral ng ating kapatid na Eli doon po sa Apalit, Pampanga, sa kanilang convention center, na kung saan ay ang topic po dito mga kaibigan yung tungkol po sa 1,000 taon kung paano ka makapasok doon sa langit. Ano po yung mga dapat mong gawin para mapabilang ka doon po sa papasok doon po sa 1,000 taon mga kaibigan. Kasi yung 1,000 taon, para makapasok ka doon, meron po kasing mga dapat gawin. Parang screening ganun para makapasok ka. Kasi hindi naman po lahat pagbalik ng Panginoong Jesucristo ay mabubuhay ang mga maliligtas para makasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kasi mga kaibigan, doon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang bubuhayin lang kasi doon ay yung mga namatay kay Kristo, hindi naman kasali lahat. Kasi hindi naman lahat ng mga maliligtas ay namatay kay Kristo. Kaya ibang-iba yung tinuturo ni Kibuloy, ganun din ang mga Iglesia ni Cristo, at ang mga Katoliko naman mga kaibigan ay wala sa kanila ang tinatawag na rapture o pag-agaw. Hindi po sila aagawin. Wala. Kasi kapag dumating ng Panginoong Jesucristo, hatulan na agad. Ganun ang turo ng Iglesia Katolika. Ang mga Iglesia ni Cristo, ganun din. Ang mga Sabadista naman, hindi po ganun, pero ang para sa kanila, kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo at aagawin ang mga maliligtas, dadalhin sila sa langit at doon sila maghahari ng 1,000 taon sa langit. Pero malabo po yun mga kaibigan. Dito sa ating bibigyang reaksyon, makita natin yung diferensya ng bawat paniniwala. Ito mga kapatid, para sa akin, mas sang-ayon ako, mas gusto ko yung paliwanag ng kapatid na Eli kaysa yung paliwanag ng iba tungkol po sa 1,000 year. Kasi ito makikita natin na talagang biblical basis ang kanyang pangangaral mga kaibigan. So para hindi po tayo masyadong mahabaan, kasi medyo mahaba ito, mahigit 1 oras po ito, umpisahan na po natin at tayo na po ay maghanda. Siguro mas maganda kausapin mo si Brad Aaron eh. Kung ano ang alam namin noong panahon ng kapatid na Perez eh. Pero gaya rin sa Manalo, pagdating ni Kristo, katapusan na ng lahat ng bagay eh. Yung nasa pasugo, natatandaan mo yun si Jesus. Opo, lagay natin yung katapusan na ng pag-iral ng sanglibutan ito, yung huling sugo. Ayan. Ito, sa pasugong nila noong Hulyo 1956, sa page 7, ang title, Ang Huling Sugo ng Diyos sa Wakas ng Lupa. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makapitbagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos,
ay wala nang iba pang sugong darating kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Kung titignan natin kasi yung pasugo ng mga Iglesia ni Cristo, mga kaibigan, palpak eh. Palpak kahit saan natin dalhin, palpak talaga eh. Kasi ang sabi sa pasugo na binabasa ay siya yung huling sugo. At pagkatapos wala nang darating. Parang inangkin niya yung position ng Panginoon Jesucristo kasi si Kristo po ang huling sugo ng Diyos. Bakit? Kasi sa Hebreo chapter 1 verse 1, ang Diyos nakipag-usap sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. At sa mga huling araw na ito, nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So si Kristo ang huli. Kung si Kristo ang huli na isinugo ng Diyos mula sa langit, ba't pumasok pa si Ka Felix Manalo, mga kaibigan? Paano naging siya yung huling sugo para sa ating kaligtasan? Siguro naman meron po silang paliwanag po dito, no? Yun po ang sabi nila sa kanilang sugo. Pag dumating si Kristo, wala na katapusan na ng pag-iral na sanlibutan, di ba? Opo, ganun po. Napakamali kasi pagdating ni Kristo, hindi naman katapusan ng pag-iral na sanlibutan. Yan ang patutuo si Manalo, hindi sugo ng Diyos eh. Opo, totoo po yan. Hindi niya alam yun. Mali ang kanyang sugo. Kasi hindi naman pagdating ni Kristo, katapusan na ng pag-iral ng sanlibutan. Kasi pagdating niya, bubuhayin yung unang mabubuhay, aagawin, pati yung mga buhay na magiging dapat, tapos magkakaroon ng, kumbaga, pagtitipon kay Kristo, umpisa na ng 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng mga naging dapat. At doon sa loob ng 1,000 taon, alam natin na may magaganap na pangangaral pa rin, meron pa rin magaganap na mga aglaban ng mga tao sa katotohanan, pero mayroon namang susunod. At iyon, kapatid na Lozano, Ito mga kaibigan, yung hindi po kayang tanggapin ng ibang mga organization, lalong-lalo sa mga Iglesia ni Cristo at ang mga Katoliko, na yung sinasabi ng kapatid na Eli na meron pang pangangaral after yung rapture. Kasi yung rapture, kung ating pong unawain yung paliwanag ng kapatid na Eli, ayon sa Biblia, ang tao aagawin mula lupa, dalhin sa alapaap, mga kaibigan, and then pagkatapos dito sa mundo kasi may mga paglaban. Papatayin yung mga sumamba sa hayop, and then yung hayop at saka yung bulang propeta ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, pag nalinisan na ang lupa, bababa ngayon ang mga inagaw mula lupa hanggang sa alapaap upang maghari ng 1,000 taon. Yan po kasi ang nasa Biblia, mga kaibigan, no? Pero ito hindi po kayang tanggapin ng mga ibang organization dahil wala daw second chance. Dahil pa nila ang Diyos, no? Kung humatol, mga kaibigan. Pero sa Biblia, mayroon pong ganun. Ayon po sa ating mapapakinggan dito sa ipapaliwanag ng ating kapatid na Eli, mga kapatid, no? So, dito makita natin, mapagkumpara natin kung alin talaga yung totoo Pakinggan muna natin. seldom na pinag-uusapan ng ibang iglesia yun yung... Opo, Brad Eli, hindi po yan pinag-aaralan sa kanila. Hindi niya po alam yan. Kaya napakaswerte po natin na ito na ituro po ninyo sa amin. Dahil ibang-iba po talaga. At ito ang tama. Ito talaga yung mangyayari. Ito po talaga yung totoo na noon ay hindi pa natin alam. Pero ngayon, sa panahon na kailangan, ipinaalam ng Diyos sa inyo, kaya naituro po ninyo sa amin. Salamat sa Diyos.
Yung 1,000 taon, nakasaan na ngayon sa plano 1,000 taon. Opo. At kaya isinulat yun sa Biblia, hindi ginawang ano yun Hindi yung ginawang sorpresa. Hindi. Dapat, alam mo na rin kung maliligtas ka, ano ba ang magiging gagawin mo sa loob ng 1,000 taon. Hindi sorpresa yun para sa'yo. Ipinagtaunan na yun, 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang maghahari, yung mga nabuhay na mag-uli, sa unang pagkabuhay, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dapat, alam mo na yun. Na kung maliligtas ka pala, maghahari ka kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, may magaganap doon, dapat alam mo na rin. Nakasulat naman yun sa 15 ng unang Korinto 24. Kung magagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makapitbagay sa Ama. Pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, hindi ba maghahari siya ng 1,000 taon? So ang tinutukoy na wakas dyan, yung wakas ng 1,000 taon. Tama? Tama po. Ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makapitbagay sa Ama. Kailan yun? Ano yun? Tuloy. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat Doon pala sa loob ng 1,000 taon, lilipulin ng Panginoong Jesus lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Teka, mag-isip ka dyan. Pag natapos yung 1,000 taon, lipul na ang lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Nag-iisip ka ba, Brad Danny? Opo, kapatid Nelly. Nang uumpisa sa unang araw ng 1,000 taon, paghahari si Kristo, uumpisahan niyang lipulin lahat ng paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan. So dito sa pinapaliwanag ng kapatid na Eli, wala na po dito yung tinatawag na mga presidente. Ibig sabihin, siya na yung tatayo o uupo bilang presidente ng, at hindi lang Pilipinas, buong mundo, mga kaibigan. Siya na po yung maghahari. At yung mga bubuhayin na maguli, na hindi sumamba sa hayop at hindi nagpatatak sa kanilang noo sa pangalan ng hayop, sila yung uupo bilang mga, kung tawagin natin ay mga justices, no? Mga kaibigan, mga hukom. Uupo bilang mga senador, parang ganun. Pero hindi man ganun ang pagkasabi, pero parang ganun po yung itsura ng pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo, na ang mga uupo bilang kasama niya na maghari sa buong mundo ay yung mga bubuhayin na maguli. So ano yung paraan? Paano po tayo masama doon sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo? Yan po ang napakahalagang alamin natin para kung sakali meron tayong tinatawag na desire makapasok doon, ay hindi basta pupunta ka lang sa simbahan o kapilya. Meron kang dapat gagawin na dapat makapasa ka doon sa proseso. Napakaganda po ito. Yun po yung ating dapat alamin. Opo. Ano ba mga naghahari ngayon?
ba may mga naghahari ngayon? Na hindi naman po mga umikilala sa Panginoon at sa Diyos at sa Panginoon sa Kristo. Tama ka dyan. No? Yung mga naghahari ngayon, na hindi kumikilala sa Diyos, di naniniwala kay Kristo, sila ang malalakas, sila ang mayayaman, sila ang maimpluwensya. Napapasailalim sa paghahari ni Kristo at nung kanyang mga binuhay na maguli, lilipulin niyang mga yan sa loob ng 1,000 taon. Magaganap yun. Ba't 1,000 taon? Aba, kung mag-iisip ka, para malipol mo ang kaharian ng North Korea, hindi mabilis yun. Para malipol mo ang kaharian ng China na hindi naniniwala sa Diyos, 95%, 90% yung mga komunista, walang Diyos. Hindi birong trabaho yun kapatid na Dani. Opo, ganun nga po yun dahil makapangyarihan. Tanang Diyos, lilipulin niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Tapos, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Alam mo, yan sa punto na yan, baka hindi mo pa napapansin yan hanggang ngayon, Brad Danny, Sis Luz. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Paano po yun, Brad Eli? Yung bang kamatayan, pag namamatay ang isang tao, kaaway ba yun? Hindi po. Yung kamatayan nga, paraan ng Diyos yun para magpahinga ang kanyang lingkod, mga lingkod di ba? Opo. Kaya sa Biblia, meron tayong dapat maintindihan dalawang kamatayan. Kamatayang ginagamit ng Diyos para pagpahingahin ang kanyang mga lingkod. Tama? Tama po. At mapalad yung mga lingkod niyang namamatay. Opo. 14:13 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Pala'y kamatayang paraan para magpahinga yung mga lingkod ng Diyos na mapapalad. Pero yung sinasabi sa Korinto, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yung kamatayan na yan, lilipulin yan, yung kaaway na kamatayan, pagkatapos ng malipol na ang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan at paghahari. Alam mo, dito sa mundo maraming paghahari, Sis Luz maraming kaharian. Kaharian ng Brunei, kaharian ng Thailand, kaharian ng Saudi Arabia. Ang karamihang kaharian di naniniwala kay Kristo Tama po. Karamihang kaharian hindi naniniwala kay Kristo. Matutupad sa 1,000 taon yung sinabi ni Propeta Isaias na yung bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. 12. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang iyaon ay malilipol na lubos. Yun ang kadugtong ng 15. Pagka ibibigay na niya, tapos na 1,000 taon, bibigay niya na ang kaharian sa Diyos na makatigbagay sa Ama. Pagka nalipol na niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Kapag kinakailangan siya'y maghari,
hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang talampakan. So yun po yung 1,000 taon. Yun po yung magaganap sa 1,000 taon. May nagtanong kasi sa atin na si kapatid na Emilio Ubuan na tanong niya, meron pa bang mamamatay doon po sa 1,000 taon? Meron pa bang magkakasala? May mga mamamatay pa, mga kaibigan, doon. Kasi yung tawag na lilipulin na niya, paglipol at ang huling kalalabanin niya o lilipulin niya ay yung kamatayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, talagang may mamamatay pa, no? Doon sa 1,000 taon. Hindi naman po kasi yung paghahari kasi ni Kristo sa 1,000 taon, hindi naman po kasi yung mga bubuhay na maguli ay sila din ang maghatulan, hindi. Kaya nga niya binuhay na maguli mula sa mga patay upang kasama niyang maghari sa loob ng 1,000 taon. Hindi upang sila rin ang maghahatulan. Walang ganun, mga kaibigan. Hindi sila yung maghatulan bawat isa. Meron silang hahatulan. Na yun po ay yung mga bansa na hindi po kumilala sa Diyos. Kasi dito sa lupa sila maghahari Hindi po doon sa langit. Kasi kung sa langit, yung lahat ng papasok sa langit, walang masama. Puro mabuti. Kung doon sila maghahari, sinong hatulan nila ron? Sinong pangaralan nila doon? Kasi yung mabubuhay na maguli mula sa mga patay na kasama ni Kristo maghari sa loob ng 1,000 taon, gawin niya mga saserdote. Ano bang trabahong saserdote? Di ba mangaral? Alangan naman sila rin ang mag-aralan. Kaya dito makikita natin yung comparison o pagkaiba ng mga relihiyon ng kanilang paniniwala tungkol sa 1,000 taon, mga kaibigan. Kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kaya yung 1,000 taon, panahon nyo ng paghahari, panahon nyo ng paglipol. Kasi pagka nililipol na ni Kristo yung mga kahariang hindi kumikilala sa Kanya, paghaharian naman niya yun. Siya ang hahaliling hari. Yes. Tama po. Kumawa, yung hari ng Thailand o yung hari ng China o yung hari ng Saudi Arabia. Saudi Arabia po. Kung ano-anong hari, tatanggalin sa pwesto yan. At ang maghahari si Kristo at yung kanyang mga lingkod na maliligtas. Ang nalipol na lahat ng paghahari, it will take 1,000 years. Yung binigay na time frame, ililipulin ang lahat ng paghahari. Kung magkagayni ka, ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Pero sa duration, samantalang nangyayari yung 1,000 taon, yun ay paglipol sa mga kaharian ng tao, paghahari ng tao, kapamahalaan ng tao, gobyerno ng tao, para ang mundo makakita naman ng gobyerno ng Diyos. Amen. Ito yung hindi po pinapaniwalaan ni Johnson Amican, yung mga taga-SDA. Ayaw nila na maghari si Kristo o mangaral pa sa loob ng 1,000 taon. Kasi kung mangaral pa daw si Kristo ng 1,000 taon, walang satanas, di ibig sabihin lahat na yun ay mga maliligtas. Sabi niya, parang ayaw ni Johnson Amican na maligtas ang mga tao. Samantalang ang Diyos, mga kapatid, doon po sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, ibig ng Diyos kasi na ang lahat ng mga tao ay sana mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ba't ayaw po ninyo mga Sabadista? Ba't ayaw po ninyo yung mga ibang relihiyon na mangaral pa sa loob ng 1,000 taon para ang lahat ng mga tao maganap yung ibig ng Diyos na maligtas sana? Pero ganun pa man, hindi pa rin mangyayari yun Pero gagawin po ng lahat ng Panginoon para walang sisihan, mga kaibigan. Ay, tulad din ng mga anak natin, di ba? Yung mga anak mo ay gagawin mo talaga ang lahat ng pamamaraan para hindi maghirap sa hinaharap. Problema lang, yung mga anak kasi kung minsan ay matigas ang ulo, yung pa rin gusto nila ang susundin,
Kaya pag nalampasan na nila yung edad na dapat nilang paghandaan sa buhay nila sa darating, hirap ang kanilang tulad yung mga iba, pag-aralin mo, gawin mo lahat, wala naman ibang ginawa kundi magbulakbol. Pagtanda niyan, magsasaka o katulong ang bagsak, no? Mga kaibigan, ganun. Hirap ang kanyang bagsak, mga kaibigan. Kaya, ganun din ang Diyos, gagawin niya ang lahat para ang tao'y maligtas. Pero sa mga SDA at mga ibang denominasyon, ayaw nila na mangaral pa si Kristo dahil wala daw ganun. Kung walang ganun, ba't may nakasulat sa Biblia? Naisip ko nga siguro noon, wala nang bidding-bidding. Bakit po, Brother? Ngayon ay masyado yung mga gobyerno ng tao, may mga bidding, mayroong mga lagayan, may mga project na gano'n, masalimuot At saka sa pagkaunawa ko, doon siguro sa 1,000 taon, wala nang value ng pera. Ibig sabihin, wala na sigurong pera doon. Kasi yung pera kung minsan ay segunda sa Diyos yun eh. Dinidiyos kasi ng tao yung pera eh. Kaya baka wala na, no? Baka wala na. Pero hindi ko ipipilit, no? Mga pamamahala ng tao, si Jesus eh. Kung nababasa mo yung nangyayari doon sa tawag dito, Zimbabwe, inalis na nila yung kanilang presidente. Ngayon, nakalagay na yung bagong presidente, nag-aalala na naman yung mga tao kasi naghihinala rin sila ng hindi maganda magiging mangyayari doon sa presidente nilang bago. Ang salimu-salimuot ng mga bansa sa mundo. Kaya yung 1,000 taon, magiging yun eh, isang example na papalitan ng pamamahala ng Diyos at ni Kristo ang pamamahala ng mga tao sa kanilang sarili. Kasi, hindi lang Ano po ba, Deli? Naputol po ng isang example, bibigyan kita ng isang example, Apo. Dati naman kasi ang naghahari ang Diyos eh. Opo. Sa ibini. Tama po. Diba siya ang nasusunod? Opo. Ito kakainin mo, itong ganon. Ang Diyos ang hari talaga eh. Kaya lang, ang tao nag-umpisang pamahalaan niya ang kanyang sarili nang humiwalay siya sa paghahari ng Diyos. Tama po. Humiwalay unang-una si Adan, kapag hari ng Diyos, hindi na siya nakinig sa Diyos, ang pinakinggan niya na si Eva. Kaya nga sinumpa ng Diyos ang lupa dahil dun eh. Ang Diyos ang hari talaga eh. Kaya lang, ang tao nag-umpisang pamahalaan niya ang kanyang sarili nang humiwalay siya sa paghahari ng Diyos. Tama po. Humiwalay unang-una si Adan, kapag hari ng Diyos, hindi na siya nakinig sa Diyos, ang pinakinggan niya na si Eva. Kaya nga sinumpa ng Diyos ang lupa dahil dun eh. Verse 17 ng Genesis. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kita mo, kahit dumating ang sumpa, nakinig ka kasi ka sa tinig ng iyong asawa. Dati ako pinapakinggan mo, Adan. Matagal-tagal din naman nakikinig si Adan sa Diyos eh. Pagkalalang sa kanya, nilagay siya sa isang halamanan. Tinawag na halamanan sa Eden. Sinabi ng Diyos sa kanya, yung mga hayop, pinaglalapit sa kanya, lahat ng hayop, lahat ng ibon. Pinangalanan ni Adan lahat-lahat eh. Matagal-tagal din yun. Para mapangalanan mo lahat ng ibon at ng hayop, matagal-tagal yun.
Ang hindi lang naman pinangalanan ni Adan, mga isda eh. Opo. Naisip mo ba yung Brad Danny? Hindi ko po naisip, pero ngayon ko naisip, oo nga, bakit po hindi sinabing pinangalanan pati isda? May Ano mo naman papangalanan na isda pagkarami-rami manulunod si Adan dun sa dagat para sisirin lahat yun? Naintindihan mo, Brad Danny? Amen po, opo. Hindi naman pwedeng dalhin ng Diyos sa kanya yung mga isda. Magkakamata yung pagka inalingango sa dagat. Basahin mo nga. 2:20. At 19. 19. Yan. At nagkahapon at nagkaumaga. 19. 19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Ako, ikaw si Adan. How long will it take you to give name sa lahat ng hayop at sa lahat ng ibon? Napakatagal po, Brad Eli. Napakatagal na panahon yun. Pangalanan mo lang lahat ng aso eh. Maraming aso eh. Pangalanan mo man lang ang lahat ng ibon eh. Pagkaraming ibon eh. Diba? Po. Pinangalanan lahat ni Adan. Hindi mo mabasa yung lahat. Basahin mo uli. 2:19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Ayun. Hindi na lang natin alam ngayon kung ano original na pangalan ng skunk. Opo. Ang binigay ni Adan. Kasi may mga pinalitan na ang pangalan eh. Pero, meron siguro pang nananatiling pangalan na bigay si Adan sa mga ibon at mga hayop. Alagay mo, nung dali ng Diyos sa kanya yung uwak, sabi nung uwak, "Wak, wak, 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 wak." Siguro tawag niya na, ikaw si uwak. Ang ngayon uwak pa rin eh. Wak, wak, wak. Diba no? Ibig ko lang sabihin sa inyo, para mapangalanan niya lahat ng ibon at lahat ng hayop, matagal na panahon yun. Pero hindi dinala sa kanya ng Diyos ang lahat ng isda para pangalanan niya. Opo, Brad Eli, hindi kasama yung mga isda. Hindi kasing madalat, kaya ang Biblia hindi mo pwedeng mapuntusan eh. Anong dadali ng Diyos sa kanya yung balyena? Di pag-ahon sa dagat din, patay na yun. Anong dadali ng Diyos sa kanya yung bangos? Bangos eh, pag-ahon mo sa patay agad ang bangos eh. Diba? Kaya, naniniwala ako, hindi napangalanan ni Adan yung bangos. Kakampi ba kita, Brad Danny? Amen po, nakasulat po eh. Ang pinangalanan lang po ay mga ibon at saka mga hayop. Si Adan, siya ang hari. Sumusunod siya sa haring ama na nag-uutos sa kanya. Pero dumating yung panahon, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil kay Adan. Kasi ang offense na ginawa ni Adan ay, ulitin mo nga 3:17, Sislo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. At Dati, ang dinidinig niya, ang tinig ng Diyos. Dumating ang panahon, di na siya makinig sa Diyos. Yung asawa niya ng si Eva, ang dininig niya. Malaki talaga influensya ng asawa, no, Brad Danny? Opo, kapatid na Eli.
So dito mga kaibigan, kung atin pong i-analyze, ang pinakamalaking ayaw ng Diyos, yung hindi ka na makinig sa Kanya at makinig ka na sa iba. Yung hindi ka na makinig sa Kanyang mga salita at doon ka na sa iba makinig. Yun po yung pinakaayaw ng Diyos. Kaya dapat ang isang leader, isang mangangaral o isang presidente, ay dapat makinig ka sa Diyos, hindi po sa mga tao, hindi po dahil yung mga tao ay malaking naibibigay o hindi dahil yung mga tao ay kilala sa lipunan, kaya doon ka makikinig, ay masama. Dapat sa Diyos ka lang makinig. Yan ang pinakamalaking ayaw ng Diyos. Hindi po maitatanggi. Sa rin, Dati po, malaki influensya ng asawa. Bilo mo, dati kang nakikinig sa Diyos, sumusunod ka. Nagkaasawa kayo na iba ang ano mo. Pag-ingat kayo pag nag-aasawa kayo, huwag kayong ma-influensyahan ng asawa. Ang babae ang sumisira sa hari. Hindi marunong ang babae ng pagsunod sa Diyos. At hindi matalino ang lalaki, babae ang sumisira sa hari. Basahin natin ang kawikaan. Yung sabi ng nanay ni Lemuel, 31:1. Ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano anak ko, at ano o anak ng aking bahay bata, at ano o anak ng aking mga panata. Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Ang kauna-unahang hari sa lupa si Adan Ang kasaysayan ng nagpapatotoo na ang babae ang nakakasira sa hari. Sabi yun ng nanay ni Lemuel, kinasiyahan ng Diyos yun Kaya nga, bandang huli, bandang huli, si Solomon umamin Nakasumpong ako ng bagay na pait pa sa kamatayan sa makatibagay ang babae. Ayun. Kaya, mga kapatid, ang ibig ko lang ipakita rito, ng hari si Adan. Nasa ilalim siya ng paghahari ng Diyos. Kaya lang, umalis siya At yung mga hari ngayon sa lupa, karamihan, mga hindi naniniwala sa Diyos Minsan, kung nag-umpisa silang maging politiko, naniniwala sila sa Diyos. Pero pag naroon na sila sa power, nawawala na yung paniniwala sa Diyos Basahin mo ang dahilan. Apokalipsis 16. O sinasabi sa versikulo 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang target ng mga espiritu ng demonyo, yung mga naghahari sa lupa Yun ang kanila talagang target. Kaya delikado yung mga namumuno sa lupa At yun, Kaya yung mga nagsasabi na kapag sila po ay manalo ay pagagandahin nila ang mundo, ay wala, hindi hindi po totoo yun mga kaibigan, kasi nakikita naman po natin na tumitindi ang korupsyon, nung bata ako, hindi pa gaano masyado yung korap, wala pa, sa mga barangay, wala pa kasi nung bata ako, wala pang sweldo ang mga punong barangay nung araw. Kaya hindi po sila nag-aagawan sa pwesto kasi wala naman sweldo. Pero nung nagkaroon ng sweldo, ayan na, nag-aagawan na, tumindi na ang korupsyon, mga kaibigan, dahil sa mga
ira ng barangay, mga kababayan. So yung pera talaga ay kaya niyang baguhin yung isip ng tao eh. Kaya yung mga nagsasabi, papasok ako sa politika o tatakbo ako para ituwid ko yung kasamaan, korupsyon. Sino ka? Samantalang ang nakalagay po pala sa Biblia, ang target ng mga masasamang espiritu ay yung mga namumuno. Namumuno sa mga bansa. Para ang bansa ay malublob sa kasamaan. Yun ang target. Tapos sabi mo, ikaw ay papasok doon. Wala na tayong mahihintay na napakabuting maghahari sa mundo, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Yung mga namumuno sa religiyon, target ni Satanas yan. Lahat ng mga namumuno, nag-ahari, yan ang tinatarget ng mga espiritu ng mga demonyo na kung hindi ka nakakaunawa ng salita ng Diyos, pwede kang mapahamak. Kaya, ang ating nababasa, yung darating na 1,000 taon, lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, lilipuli ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama niyang maghahari yung mga nabuhay na mag-uli sa unang pagkabuhay na mag-uli. Amen. Kasama niyang maghahari. Yun. Hindi mangangaral tayo, maghahari si Kristo. Pangangaral pa rin ng Ebanghelyo nun eh. Pagkaraan ng pangangaral ng Ebanghelyo, saka darating ang wakas, yung wakas na ng mundo. Pangangaral ng Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Buo na, wala nang makakatutol. Ngayon, hindi ka pwedeng magdala ng Ebanghelyo sa Saudi Arabia eh. Sa Qatar, sa North Korea. Hindi ka pwedeng mangaral sa China. Doon sa mainland China, napakahirap mangaral doon. Kasi, bawal lang Diyos doon eh. Papatayin ka doon. Sabi ng Biblia, ipangangaral ng Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Wala nang kailangan visa ron, sis Luz. Yung visa. Ang naghahari na yung aming Panginoong Jesus eh. Yung visa. Sampal ko pa sa yung visa mo eh. Pero hindi tayo makapasok sa isang bansa dahil bawal mangaral eh. Naku, visa. Maghintay kayo, malapit na yan. Mawala na yung visa na yan. Yung mga maghaharing kasama ni Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay, mangangaral. Ngayon, ang pangangaralan, mga taong mortal pa kasi naiwan sila sa pag-agaw di ba? Yung umpisa ng 1,000 taon, ang unang-unang henerasyon, sa loob ng 1,000 taon, ang unang-unang henerasyon, yung naiwan sa pag-agaw, bilyon. Ang alam kasi ng iba, na kapag bumalik na ang Panginoong Hesukristo, wala nang maiiwang tao. Lahat na ay mamamatay. Yan po yung teaching ng Sabadista. Lahat na ay mamamatay. At ang matitira lang, yung sumasampalataya kay Kristo at bubuhayin din yung mga maliligtas. At ang maiwan dun sa libingan, yung mga puro masasama, yun po yung paniniwala nila. Pero mali po yun kung atin pong siyasatin talaga ang Biblia, mga kaibigan. Yun, sis Luz. Opo. Bilyon yun. Maiiwan sila. Sila ngayon ang unang-unang paghaharian ni Kristo at ng kanyang mga binuhay na mag-uli. Kung ikaw kasama ron, Brad Danny. Opo. Alam mo yung convention center, di ba? Opo. Di pwede mong ipag-anyaya dito tayo mag-Bible study. Amen. Napakaganda pa. Opo. Ikaw naman kasi kung masasama kang mabuhay na maguli, may malay ka agad sa sinusunod na sa unang araw ng 1,000 taon eh. Amin ito eh, dito kami eh. Katunayan, may titulo kami dito. Pwede mong magamit yung convention center para tipunin mo ngayon yung mga tao na paghaharian mo. Kasi magiging hari ka na rin eh. Amen po, Lord Binawa. Salamat po sa Diyos. Si Jesus magiging hari na rin nun.
Si Reyna, hari rin siya. Opo, sana nga po. Yun ang nasa Biblia, di ba? Binasa na natin yun na nasa 5 Gs. Ito po. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Sakto yan ang nasa original No? Umpisahan mo sa 8, Sis Lu. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At Tingnan mo na, ikaw ay pinatay. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Yung nabili ni Kristo, yun yung naanib sa iglesia ng Diyos. 20:28 ng gawa. ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alin daw ang binili, Sis Luz? Ang iglesia ng Diyos po. Ngayon, kung babalik ka ngayon sa 5:9, At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at diba, wika. ang binili niya ang naanib sa iglesia, tama? Tama po. Galing sa mga angkan, wika, bayan at bansa. Tapos ano nangyari nung mabili nila? Anong nangyayari doon sa mga nabili na yon? At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y naghahari sa ibabaw ng lupa. Kailan maghahari yung mga binili niya? Naging dapat. Di ba? May mga relihiyon, mga kaibigan, may nagtuturo dito sa YouTube na yung salita na daw yan ay nung panahon na si Kristo ay namatay sa krus, naligtas na po ang mga tao. Yung mga sumunod sa Kanya, tumanggap sa Kanya, sila daw yung mga ginawang hari. Ibig sabihin, sila yung naghahari ngayon at ngayon na hindi, wala daw yung 1,000 taon. Ayun po yung paniwala ni Russell Ocampo, no? At yung mga iba pa, mga kaibigan, na yung paghahari daw ng 1,000 taon ay nagaganap na daw at yun ay nag-umpisa nung si Kristo ay nabuhay na maguli at yung mga sumampalataya sa Kanya, sila daw ang kasama niyang naghahari na. Pero ang tanong kasi kung maghari si Kristo ayon sa Revelation ay makukulong muna si Satanas. Kung makukulong, ibig sabihin wala na siyang magawa. Ba't si Satanas ay napakalaking magagawa pa ngayon, kung totoo po yun. Kaya dito mga kaibigan, mag-ingat po tayo kasi may mga nagtuturo sa YouTube na katulad na nga lang ni Russell Ocampo na yung paghahari daw ay nag-uumpisa na. O nag-umpisa nung si Kristo yung nabuhay na maguli. Gayon din si Dadyo na mga kaibigan. Pero itong sinasabi ng kapatid Nelly, tama ito ito hindi pa naganap ito. Magaganap pa lang ito pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo at bubuhay na maguli ang mga patay na kasama niya sa paghahari. At kapag naghari po sila, ay si Satanas ay dapat makulong muna. Wala siyang magawa, mga kaibigan. Sa 1,000 taon pagkatapos na mabuhay na maguli. Tama ba, Brad Danny? Opo, amen po, kapatid Eli. Sabi po dun sa Apokalipsis 24.
Iyan liwanag na kung halimbawa, naanib ka sa iglesia, nabili ka ng dugo ni Kristo. Pagdating na 1,000 taon, kasama ka dun sa mga hari na maghahari. Na ang pinakahari mo bilang hari, ang hari naman sa ibabaw mo, si Kristo. Kaya nga si Kristo, hari ng mga hari, kasi meron siyang kasamang mga maghahari sa loob ng 1,000 taon. Tama ba yun, kapatid na Roland? Nasa Negros po, si Roland. Sumagot na siya, narinig ko. Ngayon, tama ba yun, kapatid na Dani, na si Kristo hari ng mga hari kasi kaya siya hari ng mga hari, hindi siya hari ng mga hari sa Saudi Arabia. Hindi naman naniniwala sa kanya yun eh. Hindi siya hari ng hari sa North Korea at saka sa Thailand. Si Buddha pinaniniwalaan ng hari sa Thailand eh. Si Kristo ay rightfully called King of Kings. Bakit? Meron siyang pinaghaharian na mga naghahari rin sa loob ng 1,000 taon. Yes. Tama ba, Danny? Amen po. Na-resolve po sa akin ngayon lang yung bakit ang Panginoong Hesukristo nga po'y tinatawag na hari ng mga hari. Akala ko po, yung mga hari na yan, yung mga hari na nag-e-exist na mga makapangyarihan, ngayon po na ibang bigla. Di naman naniniwala kay Kristo. Paano mo sasabihin pinaghaharian ni Kristo yun? Ang gagawin niya ron, lilipulin niya. Paano siya lalabas? Hari siya ng mga nalipol? Oo nga po. Hindi ganon. Hari siya ng mga hari in the rightful sense na sa 1,000 taon, mayroong mga haring maghahari. Yung binili niya ng kanyang dugo. Kasama niya ngayong maghahari yun sa 1,000 taon. Sa ibabaw nilang lahat ang hari ng mga hari na si Kristo. O maliwanag sa Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, Brother Eli, naintindihan po namin na kaya si Kristo ay hari ng mga hari. Kasi yung mga lingkod niyang mga banal na naghahari, may mga pinaghaharian yun. At sa ibabaw nila, si Kristo naman ang naghahari. Kaya tamang-tama na siya ay hari ng mga hari nung talagang mga ginawa niyang hari. Hindi yung mga nilipol. Kasi yung mga hari nga po ngayon, lilipulin yun eh. Hindi na sila karapat-dapat na tawaging hari. Sa panahon na yon, kasi lilipulin nga sila, hindi na sila hari, lilipulin sila. Ang talagang hari doon na pinaghahari ni Kristo, yung mga banal. At ang naghahari naman doon sa mga banal na mga hari, si Kristong hari. Kaya siya'y hari ng mga hari. Ng 1,000 taon. Amen, opo. Ang katapos ng 1,000 taon, ibabalik niya, isusurrender niya ang kaharian sa Diyos. Di ba rin ang nakasulat? Opo. Basahin ulit natin ang 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatibagay sa Ama. Kita mo? Yung palang wakas ng paglipol ng mga hari, wakas ng 1,000 taon, ang dating nun, ibibigay na ngayon ni Kristo yung kaharian sa Ama. Lalabas, at si Kristo ngayon, pagkaraan ng 1,000 taon, mapapasa ilalim ng paghahari ng Ama. Basahin mo yung 15:27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tamo? Pagka napasuko na at nalipol na niya lahat ng paghahari, hari na siyang hari. Hari na siya ng mga hari. Pagdating ng punto na yun, na hari siya ng mga hari, lipol na lahat. At di kamatayan, lilipulin eh. Pag nalipol na yun, siya man
pagpapailalim sa paghahari ng Ama. Doon ngayon matutupad yung sinabi ni San Pablo. Doon sa 6, tuparin mo ang utos na ito hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang kapanahunan, sa panahon na iniukol ng Diyos, ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Ang Ama yun. Huh? Opo. Pag natapos na yung paghahari ni Kristo ng 1,000 taon, ipapakita niya ngayon yung talagang hari pang mas mataas pa sa kanya, na ipapahayag siya. Sino yung siya? Hindi si Kristo. Si Kristo ang magpapahayag. Ang ipapahayag niya, yung mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, di nakita ng sino mang tao o makikita naman. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hangga. Ang Ama na ito, kasi yung paghahari ni Kristo, may hangga yon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ibibigay niya na ang kaharian sa Ama. Ang maghahari na ngayon, yung Ama na paghahari ng walang hangga. Yun ang katuparan ngayon ng 6:9. Manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sa Ama yan ha, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit gayon sa lupa. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming kakainin. Ipatawad mo sa amin ang aming utang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo, Ama, ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Nakita mo yung dugtong-dugtong nun, Radani? Opo, para pong talagang magkakaugnay po, ganun po pala yun, mula dito sa, mula pa nga po dito sa Apokalipsis, dugtong-dugtong na. Yung palang Korinto, yun ang nagpapahayag ng isang buong kabuuan mula sa paghahari ng ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon, nakasama naman niya din yung mga hari din naman, dahil po maghahari nga yung mga lingkod na tinubos, yun yung mga nasama naman po sa Iglesia ng Diyos. Pagkatapos po, doon pang after ng 1,000 years, isusurrender naman niya yung paghahari sa Ama. Siya naman ang magiging hari na yung Ama. Kaugnay pala po yun nung sinabi naman doon sa unang Timoteo sa 1:14-15 hanggang 16. Na ano nga po ako kanina, kapatid Deli, talagang ang intindi ko po niyan dati, lahat yan para sa Panginoon. Hindi po pala. Sa takdang kapanahunan, yung anak, si Kristo, ay papahayag na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero darating ang panahon, magpapahayag naman siya dun sa pag-isasauli na niya yung kaharian. Ang ipapahayag na, yun namang unang Korinto 6:16, na siya lamang ang walang kamatayan, yung Ama, siya ang hindi nakita ng sino mang tao, nananahan sa liwanag na di malapitan. Yun na po yung deklarasyon o magiging deklarasyon at pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos doon po sa Diyos Ama. At yun pala ang katuparan ng panalangin na Lord's Prayer, Mateo 6:9 hanggang 13. Yun po pala yung pagkakadikadinilya po ng para talagang magkakaugnay po, kapatid Deli. Salamat po ng maraming sa Panginoong Diyos sa liwanag na ito po. Ano pa, paano hindi magkakaugnay? Talagang dapat magkakaugnay. Alam mo kung bakit? Bakit po? 24:16 ng Isaiah. Isaias. Tingnan natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang.
walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang mga diwa ng Biblia, pinipisan ng espiritu yan. Pagka mayroong espiritu na nagpipisan, nakikita mo yung mga duktong-duktong eh. Naintindihan mo, Brother Danny? Ganun po pala, kapatid Nelly, opo, na yung pala trabaho ng espiritu. Kaya yun po pala ang kahulugan no, na magkakaugnay siya kung ilalatag na ng espiritu. Ganun po pala yun. Ngayon, ewan ko lang, kung naintindihan ng kapatiran, kasi gusto ko maintindihan ninyo na, halimbawa, dumating si Kristo ngayon, bukas umpisa na 1,000 taon. Gagawin ka ng hari, Bradani, kung maliligtas ka. Loobin na Pagkahari ka na ngayon. Kapag hari mo, at sa ibabaw mo ang paghahari ni Kristo, pinipuli na ngayon ng mga kahari ang mga laban kay Kristo. Lahat ng kaaway ni Kristo lilipulin. Pagkatapos ang kahuli-hulihang kaaway, bago matapos ang 1,000 taon, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Alam mo ba yung kamatayan na yan, Sis Luz? Opo, Brother Eli, yung naituro niyo sa amin, yung kamatayang may person. O, kaaway yan. Kaaway. Hindi yan yung kamatayan na nararanasan ng mga anak ng Diyos pag pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang anak, nararanasan nila yung kamatayan na yan. Pero ito, kamatayan na ito, kaaway ito, Sis Luz, ito yung kamatayang nakasakay sa kabayong pula. Opo. Putla pala na putla. Basahin natin ang 6:8. At tumingin ako at narito, ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Yan. May kabayong maputla ang nakasakay, ang pangalan kamatayan. Huh? Tandaan mo, Brother Danny, yung nakasakay sa kabayong maputla, ang pangalan kamatayan. Opo. Bakit may pangalan? May person, may entity. May person. Kaya may pangalan, may person. Kaya nga may person, nakasakay nga sa kabayong maputla eh. Pero ba naman walang person, sasakay sa kabayo? Oo nga po. Yung nakasakay sa kabayong maputla, ang pangalan ay kamatayan. Anong trabaho niyan? Awit 49. Basahin natin, Sis Luz, ang talata 14. Sila'y nangatakda sa libingan na parang tawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. Kita mo, pastor pala yan eh. Pastor ng lahat ng mga tao na nakatakda sa libingan, nakatakda sa parusa. Mayroong mga taong nakatakda sa libingan at sa parusa. Lahat ng iglesyang mali. Lahat ng mga taong rebelde ayaw kumilala sa Diyos. Ang umaakay dyan, kamatayan eh. Kaya nga yung mga yan eh, maligayang-maligaya pag pumapatay sa kapwa eh. Opo. Yun ang pleasure nila. Ang pleasure nila, kamatayan. No? Bakit? Kamatayan nga ang tawag dyan eh. Yan ang umaakay sa mga iglesyang mali, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sa mga ateista, sa mga rebelde, lahat ng mga taong natakda sa libingan na parang kawan, kamatayan ay magiging pastor nila. Yan yung kamatayan na ibubulig pagkaraan ng 1,000 taon, ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Kaya yun ang sabi ni Pablo, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sino yan? Punta ka sa Apokalipsis. Yan yung ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy.
ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy, tinatawag na ikalawang kamatayan, ano? Ngayon, yung ikang kamatayan, ibubulid yun sa dagat-dagatang apoy. Yan yung kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ni Kristo bago matapos ang 1,000 taon. Isang person na espiritu na nasa ilalim ni Satanas. Nasa ilalim ni Satanas yung kamatayan na yan eh. Isang espiritu yung makapangyarihan na nasa ilalim ni Satanas. Basahin natin ang 2:15 ng Hebreo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayong ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Hindi ba ang diablo may pinaghahari ang kamatayan? Tama po. Ang sabi ni Kristo ng Biblia, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, kanyang malilipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid bagay ang diablo. So merong kamatayang nasa ilalim ng diablo. Ang naghahari dun sa kamatayan na yon ang diablo. Yung kamatayan na yon, yun ang nakasakay sa kabayong maputla. Yung kamatayan na yon, ang umaakay sa mga rebelding hindi sa Diyos. Kamatayan ang magiging pastor nila. At sa katapusan ng 1,000 taon, bago matapos, lilipulin ni Kristo yung kamatayan na yon. At ibubulid yon sa dagat-dagatang apoy. Po. Nakukuha mo, Brad Danny? Amen po, kapatid na Eli. Alam niyo mga kaibigan, napakaganda itong ating pinag-aaralan. Sana po ay bigyan niyo ito ng pansin. No, sana po ay mabigyan ito ng mga tao ng pansin. Ito po pala talagang kamatayang ito, ang leader nito si Satanas. Isa naman itong kampo ni Satanas na pinagpapastor niya doon sa lahat ng mga mapapahamak, mga relihiyong mali, mga relihiyong masasama, at nagmamanifest ang pangalan niyang kamatayan. Kaya nga po, yun nga, parang ang kaluguran ng maraming relihiyong masasama ngayon, para bang paglilibang o kasiyahan nila yung pumatay. Yun po pala kasi ang pastor nila, itong kamatayang ito na espiritu na nasa pangangasiwa po ni Satanas. So yung mga relihiyon na kayang pumatay, gaya ng mga Muslim, pumapatay daw yun eh. At yung mga iba pa sa ating mga bansa. Marami mga kaibigan. Pati nga si Kibuloy daw ewan ko kung gaano katotoo, pero yun ang sinasabi nila sa Senate noon, no? So yung mga relihiyon na pumapatay, ayun po pala yung tinatawag na kamatayan. Mga pinag-aarian ni Satanas. Ito yung huling-huling lilipulin pagdating ng yung pong final ng paglilipol ng lahat ng kaharian. Ang lilipulin na ay yung kamatayan na yon ng ating Panginoon. Bago naman po... Kaya kung hindi mo maintindihan ito, pag nabasa mo kamatayan, akala mo yung kamatayan sa laman. Sa pamamagitan ng kamatayan sa laman na nangyari kay Kristo, nalipol niya itong diablo na naghahari naman sa kamatayang espiritu. Galing. Buwan Opo, kapatid na Eli. Kamatayan din ang ipinantapat po doon sa kamatayang masama na yon. Kamatayan ng banal na anak ng Diyos na si Kristo, yun ang lumipol sa diablo. Amen. Na naghahari naman sa kamatayang espiritu. May kamatayang espiritu nasa ilalim ni Satanas yan. Yung kamatayan na yan, kapangyarihang umaakay sa lahat ng rebelde. Sabi ng awit, kamatayan ang magiging pastor nila. At kung silang lahat na naakay ay napatay nitong kamatayan, itong kamatayan ito na pumatay sa kanila at silang lahat na napatay, dadalhin ngayon sa dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan naman nila.
Amen. Pakinggan nga natin, nakakonect daw si Brad Army. Opo, sige po, Brad Arnie Policarpio mula po sa SF Bay, California. Brad Arnie? Kaya kung iyong isipin yung mga itinuturo ng kapatid Nelly kapag mapagsunod-sunod mo, tama mga kaibigan napakaganda yung arrangement ng Biblia. Makikita mo yung kagandahan ng arrangement ng Biblia Sana naintindihan ng mga kapatid, ano? Kaya halimbawa, nakatraffic ka. May kumatok na pulubi. Naku pagkakataong bigay ng Diyos yun. Itinaon ng Diyos na magi-green light kaya na-traffic ka. Meron palang pulubing mangangailangan. Huwag mong palampasin yun, kapatid. Kahit isang almusal lang at isang tanghalian, bigyan mo. Naintindihan mo ako, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Kaya lang po, Brad Eli, paano po yung kasi merong nakapaskil yung mendicancy law. Paano po yun? Pagka daw nagbigay ka sa pulubi, huhulihin ka daw. Di lang ka magbibigay ng nakikita nila. Ayan, opo. Kasi merong nakapaskil na ngayon na batas na pag nagbigay ka sa pulubi, ikaw ang ikukulong. Kaya dapat... Hindi. Opo. Ayoko ron, hindi ako pahit sa batas na yun. Sabi ng Diyos Ang Diyos ang may sabi nun magbigay ka sa mga nangangailangan kung babawan nila yung pagbibigay sa mahirap, dapat sila ang magbigay sa mahirap. Kung hindi naman nila makakayang bigyan lahat, sino ba naman ang may gawa ng batas na yun? At paano yung walang makakain? Kung lumabas sa daan, hihingi ng pagkain, bawal magbigyan ng pagkain yun? Ay, hindi ata ako conforme pagka ganun ng batas na babawalan ka na tumulong sa mahirap. Sabi ng Diyos yun sa Deuteronomy, hindi mawawalan talaga ng mahirap sa mundo 15:11, Sis Luz. Sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid na nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Hindi siguro alam niyang talata na yan nung gumawa ng batas na yun, Sis Luz. Yun nga po, sa may Angeles, Pero tayo, kahit na ba maglagay sila ng batas wala naman tayong ginagawang masama para wag ka na lang mahuli, wag mo na lang ipakitang magbibigay ka. Yun naman ang utos ni Kristo Ang magbibigay ka, wag mo nang ipaalam sa kaliwa yung ginawa ng kanan. Tago mo. Hindi pa rin tayo mali. Opo, yun nga po ang gagawin na lang po natin. Huwag ipakita sa kanila kasi labag sa Biblia yung na yun Kaya... Hindi naman tayo tutol sa batas ng pamahalaan, Meron silang intensyon siguro dahil doon. Pero ang gusto nating sabihin, yung nasa 5:29 ng gawa. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Talima rin kami sa inyo, pero susunod muna kami sa aming Diyos. Amen. At tandaan niyo mga kapatid, halimbawa, merong isang kapatid, nakita mo talagang nangangailangan, nahihirapan. Pagkakataon mo yun Yung malaman mo lang, pagkakataon na yun na makagawa ka ng mabuti, gawa ng Diyos yun Yung makita mo't malaman, Islo. Opo. Kaya, pagka may pagkakataon, nagkaroon ka ng chance gumawa ng mabuti, tandaan mo, hindi ikaw ang may gawa nun, gawa ng Diyos yun. Amen. Ibig sabihin nun, gusto ka ng Diyos na magamit na kasangkapan niya. Amen. Para yung sinasabi sa Timoteo, kung alin man ang malinis sa mga ito, sisidlang pinakabanal, gagamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Pag nahahanda, hindi pinupospone.
pag nakita mo yung pagkakataon, gusto kang gamitin ng Diyos ng gumawa ng mabuti, huwag mong papakawalan kasi mapuprostrated ang Diyos doon. Hindi mo sabihin ng Diyos, ano ka? Gumawa ako ng paraan para makagawa ka ng mabuti, oh. Tapos pinawalan mo yung pagkakataon na yun. Halimbawa, may dumating sa iyong kapatid, maagang-maaga, Sis Luz, patawarin mo na ako dahil may nagawa akong kasalanan sa iyo. Pagkakataon mo yun, kapatid na Luz, lumapit na yung kapatid, gawin mo na agad yung mabuti, patawarin mo na agad kung hindi naman pala masyadong mabigat na. Naintindihan mo ako, kapatid na Dani? Amen po, kapatid Nelly. Ganun po pala ang talagang kalooban ng Diyos na although para nga pong mahirap po talagang kung gagawin mo nang wala pong ganyang gabay. Naalala ko nga po yung binabanggit ni Kuya, ni kapatid na Daniel. Mahirap po talagang gawin yan kung talagang walang, hindi namin alam na gaya ng tinuturo po ninyo. Parang mahirap gawin yun, pero hindi natin pwedeng, hindi to pa rin utos yun kaya naman pala po magagawa natin dahil nga, pag nasa isip mo, pagkakataon ko to, bihira ito, baka hindi na to bumalik. Gagrab na po natin, sasamantalahin na po namin ang pagkakataon yun dahil yun ay bigay ng Diyos na pagkakataon na kung saan, dugtong uli yun sa Timoteo para bang nakakapanliit man, pero pag ibig po pala sabihin, kapatid na Eli, kung nagkaroon ng pagkakataon ka, pwede mo nang magawa, itinuturing din pala tayo ng Diyos na malinis. Kasi, ibinigay sa iyo yung chance Tinuturing kang malinis at kasangkapang nakahanda ka para gumawa ng mabuti. Amen po. Ganun po. Gagamitin ka ng may-ari. Bawat pagkakataon na ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos. Pagka gagamitin ka, tatanggi ka, lalabas, hindi ka mabuting tao, no? Kaya, halimbawa, mga kapatid, dyan sa pasalamatan, may nakita kayong kapatid, walang pagkain. No? Pagkakataon yun, kaya ipinakita ng Diyos sa iyo. Halimbawa, nakapansin mo yung kapatid, ang kanyang tsinelas, parehong kanan. Isama mo dun sa bili mo ng isang bagong tsinelas. O napansin mo, isang kapatid ay walang pamasahe, na lumapit sa'yo. Kahit hindi humingi sa'yo, mag-volunteer ka na, pagkakataon yun, bigay ng Diyos yun, para makagawa ka ng mabuti. Gusto kanyang kasangkapanin. Sa unang Juan, ganito ang sabi sa 3, versikulo 17. Datapot ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Huwag niyo ipagkakait pag nakita niyo, mga kapatid, kasi hindi naman lahat ng bagay makikita mo Pero pag nakita mo yung kapatid nangangailangan, huwag mo lang intayin manghingi. Pag na-perceive mo sa isip mo, irat ang kapatid na ito, kaya parang wala itong damit. Kasi laging ito nakikita kong suot niya O kaya yung kapatid na yun nakikita mo, ang kinakain niya lang So dito mga kaibigan, ang aking napag-aralan at naunawaan na gusto kong ihatid din sa lahat ng mga nanonood, nakasubaybay dito sa ating programa, yung ating pinag-aaralan na video ng ating kapatid na Eli tungkol po sa 1,000 taon kung paano ka masali, paano ka makapasok doon upang maging kasangkapan o maging kasama ka ni Kristo na maghari sa loob ng 1,000 taon. Ang unang-una mga kaibigan ay sana huwag kang lilihis o iiwas doon po sa pakikinig sa Diyos. Kasi yung unang ginawa ni Adan, kaya siya nagkasala at nasumpa ang mundo o lupa. Dahil po sa una, siya ay nakikinig sa Diyos, pero kinalaunan lumihis siya sa pakikinig.
isang napakalaking kasalanan po yun sa Diyos, mga kaibigan. Kaya yun po yung isang dahilan kung bakit ang tao ay hindi po makasama doon sa loob ng 1,000 taon. Kaya kung gusto mong masama doon, dapat umiwas ka. Umiwas ka sa ganung kasalanan na huwag mong gawin yon para masama ka sa loob ng 1,000 taon. At ang mga iba pa, mga kaibigan, dapat kung may napakinggan kang salita ng Diyos, nakikinig ka sa Diyos, kung ano yung mga sinasabi niya, yun po yung isasagawa mo. Kasi ang Diyos po kasi, mga kaibigan at mga kababayan, siya po yung espiritu, hindi po natin siya makita at hindi niya maibigay literally yung mga bagay na kailangan ng tao. Pero dahil tayo po ay sumusunod, ikaw ang magiging kasangkapan niya, kaya nga ibigay mo yung sarili mo, haing buhay, para gawing kasangkapan ng Diyos, para maiabot niya yung tulong niya doon sa nangangailangan. Para maiabot niya yung kailangan ng bawat isa. At ang gagawa nun ay yung tao na sumusunod sa kanya. Gaya yung nakikita po ninyo, mga kaibigan, sa screen na ginagawa po ng mga taga-MCGI na ipinapaabot nila yung pangangailangan ng iba, na yun po ay kaluguran ng Diyos, utos ng Diyos na ibigay yung pangangailangan ng mga mahihirap. So, yan ay wala sa gobyerno natin, mga kaibigan. Meron man, pero hindi nila ginagawa yon kung walang mas malaking mai-income nila dyan. Kung hindi po sila makapag-corrupt dyan, ay hindi po nila pahihintulutan. Gaya yung mga nagbibigay ng mga ayuda ngayon, yung mga politiko, bakit sila nagbibigay pera, mga grocery ngayon? Kasi botohan ngayon, hindi sila nagbibigay yan, yung mga politiko, hindi sila magbibigay yan kung walang hinihintay na kapalit o walang kapalit. Pero ang alagad ng Diyos o tagasunod ng Diyos ay nagbibigay ka hindi dahil gusto mo ring mabigyan, kundi dahil gusto mo talagang magiging kasangkapan ng Diyos. So, ang isa sa mga nakikita kong aral dito, ang pagbibigay o pagtulong, mga kaibigan, ay hindi ka naghihintay ng kapalit. So, mali po yung ginagawa ng iba na kung gusto mong mabigyan, magbigay ka rin. Kung gusto mong yumaman, magbigay ka. Mali po yun. Kasi yung tamang essence ng pagbibigay, magbigay ka na hindi ka naghihintay ng kapalit. Pero yung mga politiko, mga kaibigan, ay magbibigay sila tigwi 1,000 sa mga bawat isang botante. Kung walang pangalan dun sa master list, hindi bibigyan. Hindi po pagtulong yon, kundi yun po ay corrupt. Pag-corrupt yun, isang estilo o isang pamamaraan ng korupsyon, mga kaibigan. Kasi ito naman mga tao, siyempre, doon na nga lang po nila matikman yung pera ng bayan, hindi naman natin sila masisisi, mga kaibigan, itong mga tao. Kasi lahat na nakaupo ay may sari-sarili, kanya-kanyang interes na, mga kaibigan. Pero para kung gusto mong makapasok, makasali doon sa 1,000 taon, dapat umiwas ka doon sa salita ng tao at makinig ka lang sa salita ng Diyos. At kung ano yung ipinag-uutos niya, magiging kasangkapan ka para sa paggawa ng mabuti. Yun po yung itinuturo ng Biblia na isineshare ng ating kapatid na Eli, na kung saan napakaganda po, mga kaibigan, yung ating natutunan dito. At sana nga, mga kaibigan, ay tuloy-tuloy po tayo makinig, mag-aral, at tuloy-tuloy po tayong sumampalataya para sakali lang, para sana naman ay kung loobin ng Diyos, masali po tayo, masali po tayo sa loob ng 1,000 taon. Kasi doon sa Revelation chapter 20 verse 6, mapapalad, sabi ng Biblia, ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sapagkat sa mga ito ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Wala daw kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y mga saserdote ng Diyos at ng si Kristo. Kasama niya maghari sa loob ng 1,000 taon.
So napakaganda yung ating pinag-aaralan. So ituloy na po natin, no? Isagad na po natin sa pakikinig kung ano pa yung mga dapat gawin para tayo'y makapasok, makasama sa loob ng 1,000 taon. Ito kasi sa amin, pagka halimbawa 28 na ng buwan, 27, sis Luz, Opo. meron akong restaurant kami doon sa bayan. Pagka unang araw ng buwan, malaki benta namin. Pagka 27 na, humihina ng konti. Kasi yung mga tao, meron sila na 200 isang buwan. Yung mga nagtatrabaho, 200 isang buwan. Pagkain nila yun, that's dito yun. Bibigyan ka ng 200 isang buwan, pagkain mo yun sa isang buwan kung trabahador ka. Bukod yun sa sweldo, sis Luz. Opo. Napapansin namin, pagka yung mga unang araw ng buwan, malakas ang kita namin. Marami kaming tinda. Pag 27 na, konti na lang. Siguro, naubos na yung 200 allotment nila. Merong kakain sa tanghalian, hindi nakakain ng tanghalian, sis Luz. Alam mo ang bibilhin na lang, Ano po? candy na lang at saka tubig. Sabi ng mga tindera namin, wala na kasing pera yun. Kaya kahit tinapay, hindi na ka bumibili. Tubig na lang at isang candy. Sabi ko sa kanila, pag gano'n, nakita nyo, talagang araw-araw kumakain siya ng kanin sa ulam. Eh dadating yung panahon, candy na lang ang kakainin niya. Kakainin nyo ng libre. Sabi naman ng kapatid, manunudi tayo, Brother Eli, biyaan mo na siya. Biyaan mo na siya pagkakat. Yun naman kasi talaga ang nakikita natin na ginagawa ng mga taga-MCJ, ayan, no? Kaun mo yun para gumawa ng mabuti. Di ba ganon? Di ba napakaganda nung ganon, Danin? Amin po, opo, kapatid Nelly, na para bang, parang napakasarap din sa kaloobang makita natin ang ating sarili na kagagawa po talaga ng ganon. Parang sabihin pa po na hindi talaga yun ang usual na nakasanayan ng mga tao. Pero yun nga po, pag nagagawa po ng tao, ng lingkod, napakagandang bagay po, kapatid Nelly. Bumaba ka dyan sa trono mo, sis Luz. Tanungin mo yung kapatid dyan sa may banda kung saan mo gusto magtanong. Tanong mo sa kanila, paano tayo nagkakaroon ng pagkakataong gumawa ng mabuti? Kung naintindihan nila yung paksa. Sige nga po, tingnan natin. Dito tayo. Tingnan natin. Volunteer na. Bakit di umaalis sa linya? Sige, dito tayo. Kayo po, Brad. Kayo po. Ayan. Naintindihan niyo po yung paksa natin? Opo, Nis. Opo. Paano po tayo nagkakaroon ng pagkakataon o oportunidad na makagawa ng mabuti? Pag may halimbawa po, lalakad tayo, may nadulas, nabalian, ayun, pagkakataon na yun na tulungan siya, pagkakataon na pwede po na gumawa po ng mabuti. Dito po, ikaw kapatid. Ito. Ikaw sis, the same question. Sige po, paano tayo nagkakaroon ng oportunidad, nagkakaroon ng pagkakataon o oportunidad na makagawa ng mabuti? Sige. Bakit? Ba't tayo nagkakaroon nun? Paano? Bibigyan po tayo ng Diyos ng pagnanasa po. Binibigyan ng Diyos ng Pagnanasa po. pagnanasa. Pagnanasa lang? Nagpagkakataon pong gumawa ng mabuti. Ng pagkakataon. Yun nga, si kapatid. Halimbawa, nakakagawa ka ng mabuti. Nakagawa ka ng mabuti. Bakit tayo nakagawa ng mabuti? Nagnasa po kasi tayo gumawa ng mabuti. Tapos ang Diyos naman po, siya rin po ang gagawa ng aksyon para magawa mo. Paano po? Yung sa mga opportunity po na dumarating na bibigyan ka ho niya ng chance na merong mga kailangan ng tulong, yun naman yung chance na Alam niyo yung paggawa ng mabuti, nararamdaman mo yan kapag meron kang nakikitang nangangailangan talaga,
mararamdaman mo yung sa pamamagitan ng konsensya mo, mararamdaman mo gusto talaga ng Diyos tulungan yon sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa iyo ng nasa na tulungan. Ibibigay yan, ipaparamdam yan ng Diyos. At saka, ikaw na ngayon ang magiging kasangkapan ng Diyos. Ikaw ang umaksyon. Ikaw ang gagawa. Yan ay ididikta kasi ng Diyos yan. Ipaparamdam yan sa iyo sa pamamagitan ng iyong konsensya, mga kaibigan. Yun sa akin. Kailangan natin magawa na maitulong natin. Okay, pag hindi natin ginawa, Ay parang iniis na po natin yung yung kautusan niya. ayun, parang binabaliwala natin yung, Pinapaliwan natin yung utos. at saka yung paggawa ng niya. Diyos mismo. Oo. Okay, dito naman sa kabilang side. Sige, tingnan natin. Dito tayo sa bandang gitna. Sige. Volunteer. Kala kami, nagtataas na kamay. Ito, si kapatid. Sige po, sis. Paano po tayo Naramdaman ko po kanina si Luz kasi bumibili po ako ng pagkain kanina, nagtatanong ako dun sa restaurant. No? Sabi niyo isang lapit sa akin, magkano mo yan? Sabi ko, nanay, 50 pesos po. Tapos sabi ko, bibili rin ako noon. Inuwid mo ba ako, kapatid? Sabi ko, sige po, ito na po, dalawa po bibigyan. Tuwan-tuwa yung matanda ka nung nakabibili siya, pagkain. Ngayon sabi ko, siguro talagang pinag-ano ko ng Diyos. Pag nanasa ng Diyos yung gumawa din ako, binira ko yung niya. O, dinakatulong pa ako sa kanila. Ayan, nakagawa na yung isa. Sige, dito. Ayun, uli ang tanong natin. Sige po, Han? Dito, mga tag-UNTV. Sige, Brad. Ayun po, abat tulong po na Diyos mga kapatid na Luz. Kaya pala tayo makagawa ng mabuti, nagkakaroon pa ng away ang demonyo at ang Diyos. Para magawa po natin sa mabuti, binibigyan tayo ng Diyos na para makagawa tayo sa kapwa-tao natin ng, di ba, kailangan niya ng pagkain, magagawa na po natin dahil nanalo po ang Diyos sa laban ng demonyo. Kaya, Okay, madali po bang gumawa ng mabuti? mahirap po dahil lalabanan po ng Diyos yung demonyo para makagawa tayo. Ngayon, pag nanalo po ang Diyos, ay makagawa na po tayo ng mabuti. Yun po yung pagkaalam ko. Salamat po. Yan po, Dadeli. Naintindihan naman po nila. Ulitin ko mga kapatid, ulitin ko. Ang paggawa ng mabuti may hadlang, may kaaway. Tinahadlangan ni Satanas. Basahin natin ang Tesalonica, Sis Luz, 2:18. Sige po, lagay natin. Sapagkat nangagnasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo na minsan at muli at hinadlangan kami ni Satanas. Pag gagawa ka ng mabuti o ng utos, ahadlangan ka ni Satanas para ipahamak ka. Araw ka makagawa ng mabuti, tutuksuin ka, hahadlangan ka, iistorbuhin ka, etc. etc. Ngayon, kung halimbawa nakakita ka ng isang pagkakataong libreng-libre kang gumawa ng mabuti, ang ibig sabihin nun, ikinlir ng Diyos, hilinis muna niya yung pagkakataon para magkaroon ka ng chance, kasi may hahadlang nga eh. Ibig sabihin, may naganap ng paglalaban ng masama at ng mabuti, at nakapanaig ang Diyos para makakita ka ng pagkakataon na makagawa ka ng mabuti para maging kasangkapan ka ng Diyos. Ibig sabihin, inalis na ng Diyos yung hadlang na ginagawa ni Satanas, ng kanyang mga demonyo, ng kanyang mga anghel, at ng kanyang mga kampung kapwa nating tao, na nakipaglaban muna ang Diyos doon sa mga mang-iistorbo sa'yo, ikinlin niya yung daan, nilinis niya yung daan, para makarating ka doon sa paggawa ng mabuti. Kaya pagka nasumpungan mo yung pagkakataon na yun, gawin mo agad, kasi kaya ka nagkaroon ng pagkakataon, ginawa ng Diyos yun eh. Amen. Parang pagbabaliwala mo sa Diyos, ang iisnab mo sa Diyos, na doon sa pagkakataong makakagawa ka na, ipinuspon mo pa, hindi mo pa ginawa. Naintindihan niyo mga kapatid? Kung naintindihan niyo, pakitaas niyo mga kamay niyo, nakaintindi. Opo, lahat po, nagtaas ng kamay. Naintindihan po. Hindi simple ang paggawa ng mabuti. Inahadlangan niya ng kaaway. Pero pag nakakita ka ng tiyempong makakagawa ka ng mabuti, kanino? Sa asawa,
no? Sa anak, sa kapwa-tao, sa kapatid, sa kaaway. Pag nakakita ka ng tiempo, huwag mong palagpasin. Tiyak na tiyak, may kasama kang Diyos dun sa panahon na yun. 28:20 ng Mateo, kapatid na Luz. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi. Kita mo, pagka ginaganap mo yung utos, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, pag gumagawa ka ng mabuti, ng utos, ng kalooban ng Diyos, may pangako si Kristo, sasamahan ka niya. Kaya pag nagkaroon ka ng pagkakataong gumawa ng mabuti, nagnasa ka, itinuloy mo, nagawa mo, ibig sabihin, yung mga special moments na yun, sinamahan ka ng Panginoong Jesus. Amen. Dahil, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, may kasama kang Kristo, may kasama kang Ama, kaya ka nakakagawa. Naintindihan mo, kapatid na Luz? Opo, ang awa ng Diyos. Yan, mga kapatid, sana ganyan tayo. Isang bayang masikap sa mabubuting gawa. Kailangan tayo, pag nakakita ng makakagawa tayo ng mabuti, huwag nating papalagpasin. May pasalamat, walang hadlang, makakarating ka, wala kang sakit, meron kang pamasahe, huwag mong palagpasin, kapatid. May kailangan ng gawain, meron ka naman pera, ipagpagtulong, itulong mo, huwag mong papalagpasin. Huwag kang magduda, hindi kami manluloko, mga kapatid. Hindi kami manluloko. May mga pruweba kaming pwedeng ipakita sa inyong lahat na hindi kami nanluloko ng kapwa-tao. Dahil pati pera namin, ginagastos namin. Hindi lang kayong nag-aabuloy, nag-aabuloy din kami, mga kapatid. At ang ibig ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid, huwag kayo namang magsamantala pag makakakita kayo ng pagkakataong gumawa ng masama, tiyak na tiyak sa mga oras na yon, pinaglalaroan ka ng demonyo. Marinig mo yung Sis Luz? Opo, Brad Eddie. Pagka naman nakakita ka ng pagkakataon na gumawa ng masama at ginawa mo, at sinamantala mo yon, ibig sabihin, pinaglalaroan ka naman ng demonyo sa time na yon. Tinutokso ka. Pero ang malalim doon sa oras na yon, na nabigyan ka ng pagkakataong magnakaw, hindi ka nagnakaw, ibig sabihin sinakluluhan ka ng Diyos para makagawa ka ng mabuti na huwag magnakaw. Amen. Opo. Siguro sapat na yan para matuto tayong gumawa ng mabuti araw-araw. Itutuloy ko na lang yung ating paksa, Sis Luz. Itutuloy ko na lang sa isang linggo yung ating paksa. Kasi hindi pa tayo nangangalahati, kaya lang 3:00 na ng madaling araw dito sa amin. Nahihilo na rin ako eh. Kasi kanina may exposition pa kami. Tutuloy na lang natin po yan. Pero So yun po mga kaibigan, alam nyo kasi mga kapatid, kapag nasa iyo na yung salita ng Diyos, yun po kasi yung magdidikta doon sa konsensya mo para tumulong. Kaya kung nasa iyo yung salita ng Diyos, walang dahilan para hindi ka makagawa ng mabuti, dahil yun po yung dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. Kasi ikaw ang magiging kasangkapan ikaw yung magiging daan para daluyan ng para yung yung palay, yung kanal. Yun po yung daluyan. Hindi po yung kanal ang magbibigay ng buhay doon po sa palay, kundi yung tubig. Pero hindi makapunta yung tubig kung wala yung kanal. Kaya malaking maitutulong yung kanal para yung tubig makapunta doon sa palayan. Ikaw ngayon yung parang kanal. Ikaw yung parang kanal, hindi ikaw yung tubig, dahil ang tubig ay ang salita ng Diyos, mga kaibigan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakikinig,
sana ay nakapulot po kayo ng napakagandang aral dito sa ating programang Expose the Truth. At sana yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, bilang suportahan nyo na rin dito sa ating programa ay mag-subscribe na po kayo. At para yung mga susunod natin mga bibigyang reaction video ay mag-notify sa inyo. Kasi tiyak ko po mga kaibigan, marami po kayong matututunan sa mga ganitong klaseng programa. Yung mga tao kasi ayaw nila yung mga ganitong programa, gusto nila yung mga pelikula, yung mga drama, yung mga walang katuturang panuorin. Bihira lang mga kaibigan, pero kung ikaw ay naghahangad, ibig sabihin nagdidikta ngayon sa iyo ang Espiritu ng Diyos para umalam sa mga bagay na dapat mong malaman. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat.